Dahil po Thanksgiving this week, gusto po namin kayong basahan ang storya mula sa Green Mango Books. Kasama natin muli sa Kababayan Today si Melody Amit para ikwento sa inyo ang storyang pinamagatang Tight Times. Ito ay tungkol sa isang pamilya ng mga daga kung saan nawala ng kanilang ama ng trabaho. They have less food to eat, less things to use, less places to go. What does a family do when faced with tight times? As we know, we've all experienced tight times before, and the beauty of the story is the lessons learned from a family who's coping with the many changes in their lifestyle as a result. Simulan na natin. Tight times. Melody? Sabi ni Mamang, ito'y panahon ng tagipit, kaya't kailangan nating maging matatag. Walang silbi ang pagdaing, mainam ang magpasalamat, sa anumaang maaari pa nating matanggap. Mamang says these are tight times, so we've got to be tough. There's no use complaining, only good sense in being thankful for what we still can have. 2 itlog dati ang kinakain ko sa almusal. Ngayon, 1 na lang. At hindi pa yun araw-araw. Pero masaya ako at maitlog pa akong nakakain. I used to have 2 eggs for breakfast. Now I can only have 1. And not every day at that. But I'm glad I still have eggs to eat. Ang timpla ko dati sa inumin kong tsokolate ay talagang matsokolate. May 3 nag-uumapaw na kutsara ng pulbos na tsokolate. Ngayon, 1 kutsara na lang ang maaari kada timpla ng inumin. At hindi rin yun araw-araw. Pero masaya ako at mayroon pa akong tsokolating naiinom. I used to make my chocolate drink really chocolatey, with 3 heaping spoonfuls of chocolate powder. Now, I can only have 1 spoonful of drink, and not every day at that too. But I'm glad I still have chocolate to drink. Kinakain ko ang mga itlog ngayon ng dahan-dahan at iniinom ang tsokolate ng mas mabagal. Nakapagtataka kung paanong ang mga itlog at tsokolate ay mas malinamnam nitong nakalipas na mga araw. I eat my eggs slowly now and drink my chocolate even more slowly. It is strange how my chocolate and eggs taste yummier these days. Sabi ni Papang, ito'y panahon ng tagipit, kaya't kailangan nating gamitin ang ulo. Ang ginto ay hindi basta napupulot sa kalye. Kailangan natin itong hanapin. Papang says there are tight times, so we've got to be smart. Gold is not found out there. We've got to find it in here. Natanggal sa trabaho si Papang, kaya't nagtatrabaho na lamang siya sa loob ng bahay. Nagkukumpuni ng mga kagamitan, naglilinis ng mga kasangkapan, at tumutulong din sa aming mga kapitbahay na magkumpuni ng kanilang kagamitan. He lost his job, so he works inside the house instead, fixing things, cleaning things, and helping our neighbors fix their things too. Pag-uwi ni Mamang galing sa trabaho, ang mga paa niya ay itinataas ni Papang sa sopa. Habang minamasahe ni Papang ang mga paa ni Mamang, dinadalhan namin si Mamang ng tubig na nagyayelo sa lamig at kaunting puto para kainin. When Mamang comes home from work, Papang puts her feet up on the couch. While he kneads her feet, we bring her ice-cold water to drink and some rice cake to eat. Namamasyal kami noon sa mall tuwing Sabado o Linggo. Ngayon, nasa bahay na lang kami at nagdodrawing o tumutugtog ng gitara o nakikipagsayaw kay Mamang o naghahalaman kasama si Papang. We used to go to the mall every Saturday or Sunday. Now we stay at home instead and draw pictures or play the guitar or dance with Mamang or garden with Papang. Birthday ni Mamang ngayon. Dahil hindi kami makabili ng mga regalo para sa kanya, iginawa na lang niya namin siya ng regalo. Today is Mamang's birthday. Because we couldn't buy her gifts, we made our own gifts instead. Iginuhit ko siya suot ang isang mahabang ginintuang dilaw na damit na may koronang gawa sa sampagita at malaki at pulang puso sa paligid. I drew a picture of her in a long golden yellow gown with sampaguitas for a crown and a big red heart all around. Tumutugtog ng gitara si Manong at kinantahan si Mamang habang nakikipagsayaw si Papang sa kanya. Pinaikot-ikot niya si Mamang sa kahinapit-palapit at hinawakan ng marahan habang tangan ni Mamang ang bungkos na sampagita na ibinigay ni Papang mula sa maliit niyang taniman. Manong strummed and sang her a song while Papang danced with her.
Papang twirled her around, then brought her up close and held her gently as Mamang clasped in her hand the bunch of sampaguitas Papang gave her from his little plot of land. Kumatok si Tiyay Gracia, ang aming kapitbahay, para pasalamatan si Papang sa pagkumpuni ng mga kandado niya sa tindahan. Mayroon din siyang mga bitbit para sa amin. Isang birthday cake para kay Mamang, isang malaking pakete ng inumang tsokolate, at maniniwala ka ba, 2 dosenang itlog. Tiyay Gracia, our neighbor, knocked to thank Papang for fixing her grocery store locks. She brought us some things too. A birthday cake for Mamang, a big pack of chocolate drink powder, and would you believe 2 dozen eggs? Araw-araw ganoon ang nangyayari. Mga kapitbahay na humihingi ng tulong sa pagkukumpone ng kanilang mga gamit at mga kapitbahay na bumabalik nagbibigay ng mga bagay na kulang kami. Day after day, it went on like that. Neighbors asking for help with fixing their things and neighbors coming back giving us things we lacked. Araw-araw ganoon ang nangyayari sa amin. Natutuklasan ang kabutihan sa mga bagay na mayroon kami. Nagpapasalamat sa aming mga biyaya at nagbabahagi ng kabutihan sa kapwa. Pagbalik natin sa Kababayan Today, tatapusin natin ang storya ng Tight Times.